Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So bago po tayo magsimula ng ating topic for today, for opinion and reaction, i-flex ko lang po itong Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members at ganun din po sa sumusuporta sa ating channel. May God bless you all. And special shout out nga po pala sa Palawan, no? Lahat po kayo diyan from north to south, and also to this PCSDS. Yun na lang po kasi binigay sa akin ng ating kaibigan natin na nandyan, no? At shout out na rin po sa lahat ng mga Sambalenyo diyan po sa nasasakupan ng West Philippine Sea sa norte, no? Since ang usapan na rin lang po natin ay nasa Palawan, uunahin ko na rin po itong report dito sa GMA News, no? Bago to, November 10 lang to, no? Ito po, in Palawan, Green Justice Zone for Environmental Issues and Concern is launched. Mukhang ito yung sinasabi ng ating friend, ha? Mukhang naibalita na friend, no? Tingnan mo. Nandito na sa news. National news na to, no? Environmental Issues and Concerns is launched. No? The Justice Sector Coordinating Council, composed of the Supreme Court, the Department of Justice, and the DILG, on Friday launched a specialty justice zone for environmental issues on concerns in Puerto Princesa, Palawan. Ay, aba maganda ito. Protect the environment, no? Quote, Puerto Princesa is henceforth the first green justice zone. Naku, yari kayo pag may ginawa kayong kalokohan dito, hindi kayo green, dilaw kayo, yari kayo. Joke lang po. Ayun po yung sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla. According to Remulla, the launching will intensify the coordination between the 5 pillars of criminal justice, particularly on the adjudication process for environment related cases and other environmental initiatives. Siguro alam nyo na yung tinutukoy dito. It's all about the environment. Yung mga gagago po sa environment dyan sa Palawan, whether sa kabundukan, sa patag, or sa tubig, yari kayo. Kasi sabi dito, 5 pillars of criminal justice. Quote, the DOJ for its part strive to perform its role and duty in the fight for environmental conservation and protection. Ay, sana mahuli nyo yung mga tsekwadya. Meanwhile, Chief Justice Alexander Gesmundo said the Green Justice Zone is the JSCC's contribution to afford the public the constitutional right to a balanced and healthful ecology. In our Puerto Princesa Green Zone, the justice sector actors will deliver responsive and real-time justice services to our constituents. Okay. According to Gesmundo, the JSCC will launch a green book for the Green Justice Zone, a manual for handling environmental cases. Yari kayo. Yung mga magbabiolate dito sa Green Environmental Zone, yari kayo. He said the manual will detail the end-to-end process and procedures for casing impacting the environment. In streamlining of rules and procedures will be targeted with the result of being greater efficiency and speed in handling of these cases. We cannot do enough, but no effort is too small. We all have a responsibility to ourselves and to one another to keep the environment healthy. Correct naman. A healthy environment, no, sa lahat ng aspeto, di maganda. Wala kayong makuhang sakit, yung kung meron mang natural disaster, yung tulad ng mga landslide, hindi mag-occur kasi you protected your own environment. Tulad nga ng sinabi ko, as a whole, di ba? Whether sa mountains, whether sa patag, or kasi katubigan po ang Palawan, di ba? Otherwise, we lost the only place we all call home. Correct, tama po yan. Sa parte naman po ni DILG Secretary, will focus on environmental protection and proper management of natural resources. Di ba tama ako? Hindi natin maprotektahan ang ating kalikasan kung hindi natin maipatutupad ng maayos ang ating mga batas. Correct.
The protection of our environment must be parallel with our efforts to enforce our already instituted legal mechanism. Correct. Di ba nga sabi nga nila, sige kayo, sirain nyo ang ating kalikasan pag galit si Mother Nature. O sino? Hindi kayo. Di ba? Kaya po kayong mga bayan na walang mga ganito, no, mga batas to protect our environment. Nako, mag-antay na lang kayo sa galit ng inang kalikasan. Di po ba? Tama, mali, no? Correct me if I'm wrong. Kayo po diyan sa taga Palawan, ano? Komento po kayo diyan kung meron pa po kayong alam. Let me know to help you to promote the Green Justice Zone diyan po sa inyong bayan o saan mang bayan na may gusto po kayong i-promote. Give me the details, ibablog natin para malaman po ng mga kababayan natin na hindi naman po naiuulat tulad nitong national news na ito. Di po ba? Minsan hindi na binibigyang pansin yan, no? Okay? So, free. Libre. Di po ba? Shout out natin kayo. Kung gusto nyo ipa-shout out ang bayan ninyo, tulad ng ginagawa natin dito, bayan kong Zambales, mga hitamon Zambaleños, no? Mga Sambal, Ilocano, Tagalog, at ano pa dyan, no? Basta't nasa Zambales, shout out po kayo, no? Kaming mga Sambaleño, the hitamon Zambaleños. Oh, we were formed from our childhood no matter what happens thereafter. Nakalimutan ko lang po talaga yung motto namin sa hitamon Zambaleños. Okay, pasok naman tayo, labas tayo diyan sa Palawan. Punta tayo dito sa meeting, no? Yung ibang napag-usapan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa presidente ng Timor-Leste. Yung Timor-Leste is island po dyan sa Pacific, correct me if I'm wrong, na bumisita po yung presidente nila. At matandaan nyo sino ang nandyan sa Timor-Leste na sinasabi nila? Yung congressman dati sa Negros Oriental, si Tebes. Ito po sa Abante TNT. PBBM, nagpasalamat, Timor-Leste, suportado Pilipinas sa West Philippine Sea. Correct. Di ba? Kaya nakakuha na naman tayo ng isang allied. Suportado ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ginagawang pagdepensa sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil dito nagpasalamat ang Pangulong Marcos sa ginanap na bilateral meeting nila sa Malacanang noong Biyernes ng umaga. Ayon sa Pangulo, naging produktibo ang kanilang pulong ni Presidenta Horta at ibinahagi nito ang mga karanasan sa international affairs at mga mungkahi na maaring gamitin ng Pilipinas sa pagharap sa mga hamon sa West Philippine Sea. Correct naman. Tama naman po yan. Di po ba? Actually, nung nagkaroon po ng 42nd ASEAN Summit sa Indonesia, nandoon po itong Timor-Leste. Pero observer lang po sila. Hindi pa po sila member ng ASEAN. Maybe they're just observing, knowing the rules and regulations, the procedures, how to become a member of the ASEAN. No? At least binisita tayo. Kita nyo naman yan, gustong magkaroon ng bilateral ties ang Timor-Leste even though they are small island. Hindi natin sila minamaliit. No, kung gusto nilang makipagkaibigan sa atin with the right intention, with their interest and our own interest, why not? Diba? The more, the merrier. Dyan lang po yan sa bilateral relation. Wag nyong gagamitin yung the more merrier sa inyong personal na baka personal relationship sa mga jowa nyo. Walang ganon. Makonsensya naman po kayo, no? Kung may konsensya kayo, okay? Eto pa po, isa sa mga napag-usapan pa, ayan sa Philippine News Agency. Philippines, Timor-Leste ay direct flights, mechanisms to address South China Sea issues. Ayan. President Marcos and Timor-Leste President Horta discussed Friday the possible establishment of direct flights between Manila and Dili, as well as the mechanism for the management of South China Sea. The plans were raised during Marcos' bilateral meeting with President Horta in Malacanang. Ito po sabi ng Pangulo. We should like to also explore the possibilities of having direct flights between our capitals through an air services agreement. Marcos said he and Horta also committed to reconvene the policy consultation that will be hosted by Timor-Leste in the future. Today, we took the opportunity to study our existing platforms of cooperation and partnership, as well as we discuss matters of great importance to both our nations, particularly in the fields of political cooperation and people-to-people exchange. Ayan.
There are many aspects to that consultation that will further the relations between our two countries. Correct. Marcos said they agreed to establish a bilateral social security agreement for the two nations, professional working in each other's country. Aba, ayun na naman tayo sa people-to-people ties, meaning mga professionals aalis naman ng bansa. Di ba? Mukhang nauubusan na tayo ng mga professionals doon na. Mga kababayan, mukhang lahat gusto na lang mag-abroad eh. Wag naman, kawawa naman yung mga kababayan natin. Pero sabi ng iba kasi, the green is much greener on the other side of the globe. Oo nga naman, di ba? Ang $1 is 50 pesos, ganun. $1.55, dollar lang yan. Sa euro, magkano? Yung pounds, mas malaki ang mga palit ng mga yan. Di po ba? Kaya yung iba, no? Dito ang sahod ko, minimum wage, sasabihin nila, $3.75. Magkano lang sa isang buwan? Putik. Arawan na yon $3.75 ha. Depende pa kung nasa NCR ka, nasa ganito ka. Depende ang minimum wage dito, yung minimum wage dito, nasa 20 na mga kababayan. Yung iba 20, yung iba 17 na isang oras lang yon. Per ora yon, minimum wage. Sabihin yung sarado $20 isang oras. Magtrabaho ka ng part-time 4 hours. Di meron kang 80 times 50 mo. Meron ka na 4,000. Tama ba? Tama ba? 4,000 o 400? 400. So, tama, 4,000. Kayo naman Kasi pag $100 times 50, 5,000. Isang araw. Sa Pilipinas, isang araw, 375. Mutya, talong-talo ka pa, di ba? Pamasahe mo, pagkain mo. Kaya yung iba nakakaisip, gamitin ko na lang yung sinabi ng Pangulo, people-to-people ties. Kung may oportunidad at professional ka, lisensyado ka, makakalabas ka ng bansa Di ba? Lalo na yung mga frontliners natin, umaalis. Yung mga doktor dyan, pagdating sa ibang bansa, nurse na lang. Di ba? Pwede pa rin, hindi po na lang ha. Sorry. Nurse na ang magiging profesyon ko. Dito po, yung sa kong kaibigan, kapitbahay naming Pinoy, no? Sa Pilipinas, silang mag-asawa, doktor. Professional, license. Nung, tinake nila yung risk na pumunta dito, yung kumpare ko, naging pharmacist. Malaki rin naman po ang sahod ng pharmacist. Mas malaki sahod niyan kaysa sa nurses. Yung asawa, nurse. Di ba parehong doktor yun? Pero wala Kasi po dito, bibihira po kung ano po yung profession mo sa country of your origin. Ganun din na naging profession mo. Hindi po. Minsan lang yon, minsan lang nagagana. Parang kung halimbawa sa government to government, yung exchange, doktor ka doon, itong specialty mo, ganun din dito, no? Pero kung hindi naman siya government, private entity, kung gusto mong yung profession mo i-apply dito, you have to take the risk of taking all the exams, the medical board exams or whatever have you. Kung ikaw naman ay computer programming or computer specialist, pwede ka rin maging ganun dito. Di po ba? Yun lang. Yun ang naisingit lang natin, na segue natin. Kasi nga yung people-to-people ties mas maraming ang gustong mag-abroad. Kasi nga po, yung kinikita sa ating bansa mukhang kulang. Lalo na kung marami ka pa anak, marami ka. Kung extended family pa kayo, di lalo. Di po ba? Kaya hirap. Kaya yung iba, they sacrifice. Kaya saludo po sa lahat ng OFWs, no? Na talagang sinacrifice nyo lahat, no? Lalo na kung may pamilya po kayo, no? Mga anak ninyo, asawa ninyo, naiwan doon, no? Minsan, yung iba nakikita ko kay Rapi Tulfo show. Sabi ko, kawawa naman tong mga to. Kaya nga minsan, ginib up kong manood yan kay Rapi Tulfo kasi nai-stress ako sa kanya Puro na lang yung problema, lalo pag may mga batang involved, no? Naawa po ako talaga. Naawa. Eto po, alis na po tayo doon. Na-segue lang po natin yung mga kababayan. Wag na kayong magalit, no? Pagbigyan nyo na. Eto po, no? Mukhang pabida-bida na naman ang ating Speaker of the House. Mukhang itong si Martin, talagang hindi titigilan itong mga kababayan. Hindi titigilan yan sa aking opinion. Kasi, siya parang sa tingin po nila, talagang nagpapabango na siya ng pangalan. Di ba yung sabi ni Amy, yung kanyang mismong pinsan pa Yung mismong pinsan niya, si Amy,
Mukhang hindi niya mukhang may galit si Amy Marcos diyan. Kasi di ba sabi niya, ano ba yan? Ang aga-aga pa. Layo pa ng 2028. Saka wala siyang sinasabi dito kay Martin na parang she have a reservation with her own cousin. Kasi naman to si Martin, siyempre in support of PBBM, siguro inatasan siya ni Pangulo, sige, do what you can do to help me to you are one of the instrument, no? Hindi lang siya, pati si Speaker, si Senate President, si BP, lahat ng gustong tumulong sa gobyerno, hindi po para sa personal interest, para sa interest na maiangat ang ating bansa at mga kababayan sa kahirapan. Pero ang tingin po ng iba na mga anti-Romualdez, pampapaepal, pagpapabango ng pangalan para sa 2028 presidential election, na kung saan, sabi nila, magiging fierce competitor ni Sara Duterte. O, tingnan nyo si Martin, sa lahat ng bagay, di ba, merong siyang statement. O, yung latest, yung sa Yolanda. O, di ba, ginawan na nga siya ng mga kalaban niya, ng comics daw. O, di ba, hinahalin tulad siya kay yung comics ni Marojas. O, di ba? Kumbaga, inuugnay siya doon kasi dilaw daw siya. Ito ang diyan. Ano ngayon kung dilaw? Kung yung dilaw naman, kulay lang. No? Tignan nyo yung ginagawa niyang trabaho. Tignan nyo yung prinsipyo niya, yung paninindigan niya sa isang issue. Tulad na lang nung sa West Philippine Sea. Diba, kinokondena niya yung latest action na water canoeing, no? Canoeing ba? Canoeing? O whatever. Canoeing, no? Canoeing tuloy. Canoeing nung Chinese Coast Guard sa ating resupply and rotation dyan sa Ayungin Shoal. Mayroon siyang stand. Na ibig sabihin, even though na maliit tayo, unano tayo sa paningin ng China, but gagawin natin yung nararapat na para sa atin. May statement siya that he is siding, no, sa ating bansa. Hindi tulad nung iba dyan. No? May mga attack dog sila. O di kaya, yun ang mga nabayaran ng mga Tsekwa. Pero yung ibang leader natin, no, akala mo matatapang, akala mo napakakagaling, pero ang pinag-uusapan nila, kwarta. Hindi naman yun sa magbigay ka lang naman ng statement mo kung anong stand mo right now. Hindi yung magbibigay ka ng statement prior to election. O sinong namumuliti ka? Sinong nang uutulang para sa taong bayan? Pero itong ginagawa ngayon ni Martin na very visible siya, no? Talagang lahat, meron siyang take. Siyang Speaker of the House, siya ang leader ng House. Kailangan niyang i-relay yan sa kanyang mga constituents sa House. This is what we're gonna do. This is what my first-hand account experience. Diba nga, to better, ano ba yung tawag doon? Yung nandoon ka sa mismong action, nakita mo kung anong kaganapan. At least, maire-relay mo yung katotohanan. Ikaw ang living evidence para paniwalaan ka ng constituents mo. Pero sa iba po, na mga anti-Romualdez dito, babatikusin siya dyan. Sobrang epal ni Tambaluslos, ganito si Tambaluslos, no? May ambisyon talaga. Kasi yun po yung ipinintang naratiba ng kanilang amo. So therefore, doon po sila. Kasi itong mga to, mga ano na yan, hindi na po yan, mga kulto na yan. Kulto na po yan. Kung ano man po ang sabihin nila, wala na ng rationality sa mga yan, wala ng objectivity. Hindi na sila makakabuo ng sarili nilang rasyonal, kundi kung ano na lang yung sasabihin ng kanilang puon, yun na lang po. Kaya ito, si Martin, babatikusin at babatikusin yan, sisirain yan, gigibain yan, hanggang sa maniwala na ang mga tao, hanggang sa tuluyang masira. No? Pero ngayon po, may mga defenders naman siya. Di po ba? May mga tao rin na naniniwala sa kanya. Na he is much vocal, and yung pagiging vocal niya, may ginagawa naman siyang action. O, di po ba? So, eto, meron na naman po siyang nasabi sa Abante TNT, sabi dito, Romualdez, pagpapalakas ng AFP para sa kapayapaan, hindi sa gera. Correct. Pero, ako naman, syempre, kailangan talaga nating palakasin. Kasi para saan ba ang AFP?
just in time. There is a harassment, there is a kung ano man yung mangyari, at least hindi na tayo mahina. Hindi na tayo out of the blue, out of na hindi natin alam kung ano yung mga modernong kagamitan na pang-militar. O sabi nyo pang-digma. Di po ba? Hindi porket pinalalakas mo ang AFP mo, makikihanda ka na sa gera. That's very moronic perception. Very stupid idea. Di po ba? Ang ginagawa upang pagpapalakas ng gobyerno sa kakayanan ng Armed Forces of the Philippines ay hindi umano para sa gera, kundi para mapanatili ang kapayapaan at soberenya ng bansa. Ito po ang sabi niya, no? Sa forum ng National Defense College of the Philippines Alumni Association sa Camp Crame. Tungkol po diyan sa tension sa West Philippine Sea. Our nation stands at a pivotal juncture where the ripples of global tensions are felt even within the serene waters of the West Philippine Sea. Ang tindi naman ng English mo. Sino ba nagsulat nito? Ang speechwriter mo? Pwede ba Tagalogin nyo na lang yan? No? Andito yung pivotal juncture, the ripples of global tensions at serene waters. Sige, serene waters meaning kalmado. Yan. Yung ripples, yun daw yung epekto, no? Yung parang magiging ripple effect. Yung parang alam niyo yung sa alon, yung sunod-sunod madadamay ka ganon. Itong pivotal juncture, bala na kayo diyan. Anak ng siopaw naman, Martin, dapat pinagalog mo naman. Nahirap ako mag-explain. It is here that our brave men and women in uniform stand as sentinels. As sentinels of sovereignty, safeguarding our nation's territory against the ceaseless tides of adversity. Grabe mga kababayan ng mga speech. Akala mo sa graduation speech Yung alam mo nag-i-speech pero walang nakikinig. Parang naalala ko nung graduation nung high school ko. Yung valedictorian namin nag-i-speech kaklase ko Wala, nagkikwentuhan lang kami nung katabi ko. Sa likod ko wala kaming pakialam. Sabi, bayaan mo na dyan si Jason. Wala pinagsasabi niya. Ganito din to, tingnan nyo naman Ang tindi ng speech Hoy, kung sino ka man, pwede ba gumamit ka ng napaka-simpleng synonym ng mga pinagsusulat mo? Sentinels. Alam niyo yung Sentinels? Di ba sa Transformer yan? Anong Transformer ba yun, 3? Sentinels. Sentinel is here. Sentinels, no? Base dito sa statement na to, Guardian. Kung titignan nyo na lang ano ba yung synonym ng Sentinels? Guardians. Tapos dito, against the ceaseless tides of adversity. Yung ceaseless, walang katapusan yan, no? Very siya, keep on moving. Ceaseless wala. Tides, alam nyo na yung tides. Adversity ng mga masasamang elemento. Anong show? Antindi mo. Ayon kay Romualdez, sa ilalim ng panukalang 2024 national budget, ang defense sector ay makakatanggap ng 282.7 bilyong peso pondo, mas mataas ng 21.6% kumpara sa budget nitong ngayong taon. Okay. Dapat nga, gawin nyo na lang yan na 500 billion pesos. Sinara mo na sanang 500 billion pesos. Di ba? Eto pa. Ito na lang sa baba. We must remember that a strong defense is not merely a tool for confrontation, but a means to uphold peace, stability, and the rule of law. Ang Tagalog po niyan, ayan na lang yung title. Pagpapalakas ng AFP para sa kapayapaan, hindi sa gera. Ayun na lang po yung interpretation ng sinabi niya sa dulo. Ayaw ko na i-interpret mamaya maligaw na naman tayo ng siopaw. Pwede ba pakiusap sa mga speechwriter nyo? Make it a very plain and simple English statement or words. Okay? Did you get me?
Ikaw na mga speechwriter ni Bongbong, kung meron man si Bongbong at ikaw si Romualdez, pwede ba? Kung gusto nyong mag-Tagalog, pwede naman, di ba? O kung gusto nyo ako magbasa sa Tagalog, ewan ko lang kung di ako nabulol-bulol. Oh, natawa talaga ako mga kababayan, ang lalim ng mga English eh. Sentinel, ceaseless, adversity. Akala ko university. Ano ba university? Okay mga kabayan, labas tayo dyan. Eto matindi. Talaga naman. Oh. Hindi na talaga nagbago ang ating bansa. Oh. Philippine News Agency. Senate to prove reports of foreigners securing Philippine passports. Aray ko po. Napunta tayo sa passport. After ng West Philippine Sea, environmental, AFP, passport naman. Siyempre, kung wala kang passport, hindi ka makalabas ng bansa. Kung wala kang passport, ano, citizenship mo? Di ba? O, ito. Kasi nabalitaan po ng Senado na yung mga foreigners na hindi naman mga Filipino citizen o hap-hap, di ba? O sabi nyo, Phil-American, Japil, Japil. O kung ano mang other nationality meron kayo na dual citizen kayo, eh may passport ng Pinoy. Di ba? Ito sabi nila, the Senate is set to investigate the reports received by some of its members that a number of foreigners, particularly Chinese, ay ng puta. Ito na naman. Tangina talaga. Ay, sorry. Sorry po. Nabukang bibig natin. Anak ng siopaw naman. Chinese na naman. Ha? In and out of the country. Wala talaga mga kababayan. No? Tapos sila pa daw ang nag-a-uphold sa rule of law. Chinese national samud were issued with Philippine passports. During the budget plenary debates of the DFA, Senate President Juan Miguel Zubiri said committees like the Senate Blue Ribbon and the Public Order and Dangerous Drugs can take lead in coming up with a formal investigations on the issue. Ay, aray ko po, ang sakit niyan mga kababayan, no? Actually, may nabasa po akong balita mga kababayan eh. Na yung Philippine Statistics Association ba yan? Eh, mukhang tatanggalan ng pondo kasi nga po itong gawa nitong mga may Chinese na ito na nakakakuha po ng passport. Kaya I think isuspendido yung budget ng PSA eh, no? Hindi ko lang po makita mga kababayan, pasensya na. Pero yun po yung nabasa kong balita, hindi ko lang na-save eh. Grabe oh. Ha? Ito po sabi ni Senate President, so that we can look at the different aspects not only from the DFA but also from the Philippine Statistics Authority. O yan, yung PSA ha. Ayun pala yun, Philippine Statistics Authority, civil registrants on the towns involved that was told to me by the NBI. And of course, we have to go to the bottom of this. He added that the probe should start the soonest possible time after the 2024 proposed budget is approved. Ang gusto po nila, bago po matapos ang buwan ng Nobyembre, matapos nila itong 2024 na hearing nila na budget. Tapos niyan, mga kababayan, pag natapos po ang Senate dyan sa pagtatakil nila sa budget hearing ng bawat departamento ng gobyerno, magbabaycam sila. Kasama na po ang House of Representatives. So, mapapasa yan kung magka-aprubahan sila, baka matapos before the year end. So, ito, kung kailan matapos ito, mapirmahan ng Pangulo, doon ito itatakil. Dapat nga yun na kasi ang daming po dyan, makakalusot pa yan eh. Makakagawa pa sila ng alibi nila. Kung agawa nga sila ng fake passport, ano pa yung alibi na pwede nilang gawin? Di po ba? Anong sabi ni Senator Bato? He earlier raised the issue which he said came from Bureau of Immigration and NBI, which operatives intercepted more than a dozen. More than a dozen. Ano yung a dozen? More than 12 daw. Yan. Philippine passport holders who are obviously not Filipinos. Ako, Pilipino po ako. Pangu po ilong ko. Sabi nyo, Bombay naman yan. Si simple, ano ngayon kung Bombay? Di ba 5'6"? Anak ng siopa mo. Pilipino ang itim-itim, pango ang ilong. Nagtatagalog. Kayo naman.
O ito po sabi ni Bato. It was confirmed further that these passports were authentic. Uy, saan galing? Eh di syempre sa DFA, alam palang galing yan sa recto. O kaya, meron silang machine na talagang pang ginagawa tapos ipapa-authenticate na lang sa DFA. May kasapakat po yan. What made us be alarmed is the fact that this involves national security dahil baka mamaya itong mga Chinese-speaking individuals who are not really Filipinos, baka nagkalat na yung passport doon sa kanila. Tama. Di ba may mga printing machines nga, yun ng pera na napipeke Lahat napipeke Saka, di ba sa mga movie, kung real life mo, kung realistic, di ba may mga forger talaga, forger. Hindi mo malalaman yung authentic sa peke. Only the keen eye of those who are working for the government talagang makita yan. O may mga distinction. O dito sabi ni Bato, authentic. Oh, hindi siya peke. Ha? Po sa amin ito. And before we know it, we are already being surrounded by operatives of maybe from People's Liberation Army or whoever these people are. Aba. Nagbibigay yata ng kanyang pahiwatig dito si Bato sa mga Chekwa. Pero I wanna hear or read a firm statement from Bato condemning the encroaching of this Chinese to our West Philippine Sea. Ayun ang gusto kong talagang matibay na stance niya. Hindi ko po tinatanggap, hindi katanggap-tanggap sa akin sasabihin niya sa Senado na hindi po kami pro-China, pero give us a very specific statement condemning. You condemn them. Tulad ng ginagawa ni Simply Talkies, tulad ng ginagawa ng ibang mga vlogger that we are fighting the disinformation campaign of this Chinese. Diba? Oh, ayan po. Subiri said his office also received a report from the NBI that a group of Chinese nationals were able to secure birth certificates from a civil servant in Caraga town which he did not name. Ay, patay kayo. Sabi naman po ni Loren Legarda, who was sponsoring the proposed 2024 budget of the DFA, agreeing, saying that the DFA should not be the only agency involved in the case. Correct. We will not let this pass and I will welcome the resolution that Your Honor, si De La Rosa, si Tolentino, will file to look at it through the Blue Ribbon Committee. Correct. I share your outrage that this happened. Inantong mga talaga tong mga inchik na to. Ang lakas ng pera ng mga inchik, mga hinayupa kayo, kung sino man kayong mga kapwa Pilipino namin dyan na nagpapagamit talaga kayo sa kwarta ng inchik. Maya naman kayo. Binebenta nyo talaga ang Pilipinas. Alam nyo ba, yung passport, pag-aari ng Pilipinas yan. Di ba? Hindi nyo na ginalang? Kasiran lang natin yan. Tapos bababuhin nyo, ibibigay nyo lang sa mga illegal aliens? Maya naman kayo. Dapat sa inyo makulong. O di kaya, lunurin na lang kayo dyan sa West Philippine Sea. Mga hayop kayo. Kakahiya eh. Pasensya naman po ha. Ito. Maaari na ang lahat ng mga ahensyang ito ay may galamay sa mga kumuha ng mga authentic documents. Correct, ngayon nyo lang yan alam. Kami nga na hindi nagtatrabaho sa gobyerno, alam namin yan. Bakit ngayon nyo lang yan sinisiwalat? Imbestigahan nyo po lahat yan. Yung DFA na yan, ang dami po dyan, dami scalpel dyan. Sa labas lang ng DFA, mga nag-apply ng passport. Experience ko po yan, nakita ko po lahat yan nung nag-apply ako ng passport. Personal akong pumunta, hindi po ako gumamit ng agency. Dahil wala man ako mambayad na malaki sa agency, kako eh. Punta ako ng DFA, nako, Diyos ko po. Para ka lang yung bumibili ng ticket sa Araneta ng mga scalpel. Ganon. Dami dyan. Kala nyo? Ngayon nyo lang nakita yan, kayong mga senador. Ha? Ulitin ko ha. Maaari na ang lahat ng mga ahensyang ito ay may galamay sa mga kumukuha, di ba? Kartel. Hindi na po naalis-alis yan, mga buwisit. The senators agreed to recall the submitted budget of the FSA to further discuss this issue among others. O, tingnan nyo ha. Kita nyo? Yung sinasabi ko sa inyo kanina, yun, yung PSA, Philippine Statistics Authority, ni-recall po yung budget. Kumbaga, kung nanghihingi sila ng budget na ilang bilyon, ni-recall po. Mukhang bubusisiin ulit ng mga senador bago sila aprubahan. Legarda defended the 24.0 billion pesos proposed for DFA. Ay naku, wag nyo munang aprubahan yan hanggat di nila maidepensa yan. Paano nakakuha ng mga authentic passport itong mga hinayupak na Chinese na ito?
Pasensya naman kung nagiging xenophobic ako. Hindi po natin pinatutungkulan yung mga Chinoy. Yung mga Filipino-Chinese. Pilipino po yan. Hap-hap sila eh. Tumitindig din sila para sa atin. Pero yung iba, kung tumitindig kayo sa kapwa nyo Chinese at Pilipino kayo, doon kayo, bumalik kayo sa China. Hindi namin kayo kailangan sa Pilipinas. Mga visit kayo. Di po ba? Isipin nyo na kung ano, manindigan na kayo. Para sa kanino kayo. Okay? Ito po last article. Ito pang nakakagago. Di ba, mga Chekwa yun. Ito, Amerikano. Babatikusin din natin. Yan po sa Inquirer. Balita nung November 9, nung Thursday. Philippines bans rude, bastos na Amerikano over propane info in e-travel form. Di na mo, bastos talaga yung karamihan dito ng mga Amerikano. Kala mo, pag nasa labas sila ng bansang Amerika, sila na ang greatest people of the world. Nek-nek ninyo. Marami po niyan. Pero hindi po lahat. Ito po yung mga Amerikano na hindi natuto ng magandang asal. Yung walang pakialam sa kapwa. Feeling nila they're on top of the world. Dapat ka nga lang iban ka, hindi ka makapasok, no? Siraulo na lang na immigration officer o kasapakat nito na babalik pa sa bansa, papapasukin. Dapat kayo, ibilanggo kayo pare-pareho, tuhugin kayo, no? 'Di ba? Ito po, the Bureau of Immigration said an American national was permanently banned from entering the Philippines after showing rude o bastos and putting tolls and propane. Naglagay ka pa ng mali at kabastusan na impormasyon doon sa kanyang e-travel system. The agency identified the foreigner as Anthony Joseph Lawrence. Mr. Anthony Joseph Lawrence, FU. Di po ba? You are rude and arrogant American jerk. Di po ba? You're an a-hole, stupid moron. Who arrived at the Ninoy International Airport on Tuesday, November 7. Go back. Gago ka. Hayop ka. Ito, tingnan yung larawan itong hinayupak na ito. Kung saan mang state ka nagmula, FU. Diba? BI Commissioner Norman Tansinko said Lawrence was reminded to fill out the e-travel form upon arrival at the airport, but the foreigner allegedly show aversion. Yung aversion, yung nagmamatigas, no? Libro yung asal. Nasa ibang bansa siya, feeling niya, pag-aari ng Amerika ang Pilipinas. Ano ka, gago? The foreigner also allegedly angrily tossed his passport and mobile phone to an immigration. Assault na yan. Assault yan. Dapat kinasuhan yan. Assault yan. Hindi nyo dapat yan yung pinapingerprint tapos pinauwi na, no? Sabihin nyo sa embassy si Mary Kay Clarkson, hey, you have a national who is an arrogant and also file kayo ng criminal charge dislodging yung cellphone niya sa officer. Immigration officer eh. Pag dito yan, nako, face down ka na, kulong ka pa. Diba? Immigration officer, hindi mo ginalang. Binatuhan daw ng cellphone eh. Allegedly, angrily tossed his passport and mobile phone to an immigration officer. The best witness is the officer itself. Siguro may mga CCTV kayo dyan. Diba? Pakita nyo. Sabihin nyo kay Mary Kay Clarkson ba yun? Yung US Embassy dyan, ambassador. Sabihin nyo, kastiguhin nyo, ikulong nyo muna, it's an assault to an officer. Hindi natin nanin niya, maski na Amerikano siya, hinayupak siya. Wala siyang galang sa ating bansa. The e-travel system was designed to replace paper-based arrival and departure cards, and it must be filled out at least 72 hours prior to arrival in the Philippines, according to the agency. So, hindi ka pa marunong sumunod sa patakaran ng batas ng Pilipinas, gago ka. Diba? Wala kang pinag-aralan. Iho di puta. Mga ganun, no? Gagoy. After verifying in our system, the officer discovered that the passenger keyed in a made-up address in the Philippines. Gago, baka may kaso ka dito, tumatakbo ka dyan, Did not include his full name and inputted profane words in his entry, Tansico also said. The BI chief likewise said that while immigration officers are advised to exercise maximum tolerance, Lawrence has overstepped his boundaries. Arrogant jerk eh. Di po ba? Tansinko said Lawrence was deported and placed in the country's blacklist of foreigners who may no longer enter the Philippines. Wag nang who may. What do you mean by may?
Ang may possibility pa eh. Who is no longer allowed to enter the Philippines? Ganun na lang. Ng siopaw. O ito, our agency is committed to ensuring a seamless experience to the traveling public. We expect all individuals to conduct themselves with respect and adhere to the established procedures. Any violation of this procedure will be dealt with firmly. Correct. Ganyan, Tansing ko. Yan ang maganda. Enforce the law to the full extent. Wala yung pinakitaan ka lang ng Rolex eh. Pinakitaan ka lang ng $300. Diba? Dito po sa LAX ha. Oh. Pag galing, uuwi kami galing Pilipinas, siyempre, darang ka sa immigration, doon po yung pipingerprint ka na nga lang eh. Tapos maglalabas ng report, tapos punta ka doon sa immigration officer, sasabihin sa'yo, how's your travel from, where kang galing? From the Philippines. So, what did you do there? Visited family, how many days? Ganito, okay. Okay, welcome back, sir. Tapos meron na namang immigration, yung titignan yung mga dala-dala mo, kung meron kang, may sniffing dog pa nga. Kung meron kang hindi drugs, aamuyin niya kung may drugs ka, may karne ka, buto, bawal po kasi yung seeds. Saka yung mga ako nga nadaan sa second inspection kwento ko lang sa inyo. Kasi bago kami lumapag sa PAL, yung eroplano, 1 hour before touchdown, nagbigay ng snack, sandwich. Wala akong ganang kumain kasi ang haba ng travel. Baunin ko na lang. 3 kami. Misis ko sa kayong bunso na hindi rin nila kinain. Ay, nakapagod ka man. Nilagay ko sa bag ko. Aray ko po, nung inaantay namin yung luggage namin sa carousel, merong yung border agent kasama at parang chihuahua pa. Yung bag ko nandun na sa cart, yung backpack ko, yung hand carry ko, naamoy niya. Sabi nung officer, what do you have in your bag, sir? I don't know, I just put some sandwich from the plane. Oh, you mean sandwich? Yeah, what's inside? I don't know, I haven't eaten it. Sabi kong gano'n. Yung binuksan niya, sabi niya, no, just go to the secondary. Ay, naku, galit na galit ang misis ko. Ba't mo kasi mo binaon pa? Sayang naman. Sabi ko, kakainin natin. Kasi magdadrive pa ako No? Ang drive ko pa is 5 to 6 hours. Oh. Ay ko, kailangan ko kumain. Dito na lang, bumili na lang tayo. Storbo pa, galit na galit si misis. Nadaan kami sa secondary. Ang haba ng pila, mga kababayan. Doon mo makikita itong mga checkwa. Meron doon lalaki. Nagmamaktol pa siya, parang ganito. Nagmamaktol siya doon sa immigration, sa may immigration officer, yung TSA. Kasi nakulihan siya na puro mga buto ng mani yung dala. Uta isang bag. Sabi nga nung, you did not declare this. I don't know. No, we have to confiscate and then we will let you go. If you will not let us confiscate this, you will go to the office. You wanna do that? And we will mark your passport that, hey, first time offense ka. Makatatlong offense ka, ban ka. Unless otherwise, yung dala-dala mo ay drugs. Yung illegal drugs. Wala na. Ako, sabi ko, what do you have here, sir? Lahat ng bag namin, pati yung traveling bags namin, in-scan. Okay, good. Ako lang lalaki mag-isa po. Pawis na pawis ako. Tapos dumaan na yung backpack ko. Nakita niya. Oh, this is not allowed. Oh, how come it's on the plane? No, you should have eaten this inside the plane. Okay, take it. Kaso nangyari. Nung kinuha ko na yung kotse, kasi nagpa-park ako sa isang hotel no? Kinuha ko na yung kotse. Gugutom ako. Bago ko pick upin yung misis ko sa anak ko sa airport. Sabi ko, wala akong makain dito. Gugutom ako. Nung kinalkal ko yung bag ko na, hindi nila nakita. May isa pa pala ako doon sa loob. May na din yung scanner nila. Sabi ko may isa pa. 3 di ba yun? 2 lang yung nakita sa ibabaw. Yung pa isa nandun sa ilalim. Ay ko, ayos Hindi rin mahina rin pala to. Hindi rin nakita. Kasi hindi na kinalkal nung lalaki. Alam nyo na, human error. Nakita sa screen. Pero ang kinuha niya lang, sabi niya, ito na lang to. Ito na to. Siguro sa pagod na rin niya. Di ba human error nga? Yun, kinuha niya na. Kaso may isa pa natira. Sabi ko nung pagdating ko, nakuha ko na yung misis ko. Sabi ko sa'yo, mahina rin yung lalaki. May nakuha pa akong isa. Sandwich po yung galing ng PAL. Kayo po yung mga nagta-travel, yung galing Pilipinas, pabalik dito, through LAX. Kita nyo. Pero yung the best na nasakyan ko, Japan Airlines. 1 to sawa ang pagkain, mga kababay. Kayo, ewan ko, ano experience nyo? Meron daw, maganda, Asiana, yung Korean Air.
Hindi ko pa po nasasaktan. Japan Airlines, stopover sa Narita, Japan. 4 hours layover. Tapos from Narita to Manila, 4 hours din. Luwag na namin. Ang luwag na namin nung nung pabalik na pala dito, nung pabalik na ako dito, Narita naman. Ganun din, Philippines, Narita to San Diego naman. Ang luwag namin, no? Pwede kang maghihiga. Grabe, oh. Yun lang po mga kababayan, pasensya na kayo na nasegue ko lang. Kaya tama lang ito. Chairman Tansingco, saludo sa'yo. Tama po ang ginawa nyo dyan sa bastos na Amerikano na yan. No? Tama lang yan. At ganun din po sa ating MBI at Bureau of Immigration, Tansingco, saludo dahil dyan sa pagkakahuli nyo sa mga Chinese na mayroong mga dalang authentic passport. Nako, mga hinayupak. Kung sino po ang kasapakat nila, kasuhan po yan. No? So yan po mga kababayan, no? Ano pong masasabi nyo sa ating mga article, bobalita na sinabi sa inyo? Kayo po, ano pong inyong makakomento? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.